Salamat kami sa inyo pong pagtugon at pagdalo. At ang Lord po ang nag-aanyaya po sa inyo, ang Lord pong dahilan bakit tayo nandito. Maaari may ginamit lamang po na tao para tayo ay anyayahan, pero ang Diyos pa rin ang dahilan sapagkat gusto po ng Panginoon marinig po natin ang kanyang dakilang layunin at ang magandang plano niya para po sa ating lahat. Naniniwala ba kayo si God ay may plano sa atin? Hello? Naniniwala ba kayo ang Diyos ay may layunin para sa ating lahat? May layunin, no? At hindi lang basta layunin, mayroon ng Diyos. Gusto kong malaman nyo, espesyal ang plano ng Diyos para sa atin. At ito yung tatalakayin po natin about sa purpose ni God, bakit tayo nandito. Meron na ba nagtanong sa inyo, bakit ginawa kang tao, bakit hindi ka nalang ginawang manok, baboy, o puno, o bakit ikaw ay tao pa ang pagkalikha sa iyo ng Panginoon, o kaya ikaw ay ibinilang sa klase ng mga tao, no? Siguro, parang ang iba sa atin kung minsan ay nabubuhay sa mundong ito na umiikot lamang ang kanilang buhay doon sa mga pangarap lang nila. Pero mayroon pong pangarap ang Diyos sa atin, higit pa sa pangarap natin. At ito po yung layunin ng Panginoon na gusto ko pong talakayin sa inyong lahat, bakit tayo nandito. Mayroon pong purpose si God, bakit tayo nandito. Ang sabi po ng Colossus, chapter 1, verse 16, na ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, lahat daw ng bagay, ang Diyos ang may likha. Okay, yung Colossus 1:16. Lahat daw ng bagay, ang Diyos ang alin? Ang may likha. At hindi lang basta nilikha, kundi ang sabi ron ay para kanino? Ang kanyang nilikha, para kanino? Para sa Diyos. So meaning to say ay, nabubuhay po tayo, nilikha ka ng Diyos, ang buhay mo, ang purpose mo ay para sa Panginoon. So, yun po yung layunin po natin, bakit tayo nandito. Amen po ba? Mayroon po siyang layunin, mayroon po siyang purpose. At ang purpose ng Diyos, hindi lamang po basta-basta. Napaka-espesyal. Sa paglikha pa lang ng Diyos sa tao, ay kakaiba na po ang pagkalikha ng Diyos sa atin. Sino po ba nakabasa ng kasaysayan po ng tao? Yung paano po nalikha ang tao? Saan po ba galing ang tao? Sa Diyos. Sa Diyos. Ano pa? Saan galing ang tao? Ha? Sa alabok. No? Ang iba naniniwala ang tao galing sa unggoy. Meron po bang naniniwala dito na siya ay galing sa unggoy? Ha? Tignan yung katabi nyo kung galing sa unggoy. Okay, naalala ko po nung nag-aaral po ako sa high school, ay tinalakay po ng teacher namin about dyan sa theory ni Darwin. No? Teorya na paniniwala ng mga scientists, ang tao ay nanggaling sa unggoy. So isang araw, nagtuturo ang teacher ko ng ganon, ang sabi ng teacher ko, ang tao ay galing sa unggoy. Ako naman, medyo, tawag doon, parang gusto kong maniwala. No? Kasi, pag tumitingin ako sa salamin, ay talagang, sabi ko, mukhang tamang teacher ko. No? Sumuntik-muntikan na ako maniwala Buti na lang, may Biblia Nalaman ko, ang tao pala, hindi galing sa unggoy. Galing sa Diyos. Galing sa alabok, nilikha ng Diyos, nilagyan ng buhay, at naging tao. Ano po? Kasi isang insulto yata sa Diyos yun kung ang tao galing sa unggoy, ang sabi ng Diyos, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin pala nun, kung ang tao galing sa unggoy, nagsimula sa unggoy, ang kawangis pala ng Diyos, unggoy. Insulto sa Diyos yan, no? So, hindi po totoo. Ngayon, ang paglikha ng Diyos sa atin ay very special. Sabihin niyo po, very special. Hindi lang special. Very. Ayan, very. Ayan, no? So, ibig sabihin, napaka-special. Bakit? Nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi ko nga nakaraan pag-usap namin, o Bible study, sabi ko nung araw, ang tao, nilikha ng Diyos, ang mga bagay sa mundo, nilikha ng Diyos sa salita lang niya.
Magkaroon ng araw, lumilitaw ang bawat bigkasin niya, no? Magkaroon ng puno, ng hayop, lumilitaw. Pero ang tao po, ibang-iba ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Anong ginawa ng Diyos? Bumaba siya sa langit, hindi sa lupa, bumaba po siya at ang kanyang kamay na banat, walang dungis, dinampot niya ng putik at ginawang hugis tao at hiningahan sa ilong. So, ibig sabihin na nag-effort talaga si God. Nagbigay siya ng panahon, no? Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, nalangin po tayo na talagang maganda at maayos. Hindi lang basta-basta. No po, tayo po ang obra maestra ng Diyos. Obra maestro. Pag sinabing obra maestro, hindi ka lang basta nilikha, kundi ikaw ay nilikha na mayroon pong dakilang layunin. Alam niyo po yung mga obra maestra, pag gumagawa po sila ng obra maestro nila, bawat detalye po doon pinagplanuhan. Hindi po aksidente. Ha? Hindi aksidente yung ilong na pagkalikha, yung mata talagang plinano po yon. Tayo din mga kaibigan, kung anuman ang anyo mo, anuman ang hugis mo, hindi po yan aksidente. Ang Diyos naglagay na yan, no? Depende sa babagay po sa atin. Ng iba, nagre-reklamo sa ilong. No, bakit dito ilong ko? Iba, pinapatangos pa talaga eh. Alam niyo, ang problema, wala naman sa anyo at hugis eh. Di ba? Wala doon eh. Mga kaibigan, kahit anong itsura ng ating ilong, ang mahalaga, may butas. Amen? Diba, ang tangos-tangos nga ng ilong mo, baliktad naman ang butas, wala rin. Ang mahalaga, nasa tamang lugar. Diba? Kung dito ang ilong mo na ilagay, o kaya dito ang ilong mo inilagay, diba? So, ang mahalaga dun, tama. Amen? So, basta mahalaga, may butas. Ha? Mas malaki butas, mas maganda. Bakit? Mas maraming oxygen ang pwedeng pumasok. At yung mga katabi niya, sabihin mo, ang palad mo. Amen? So, mga kaibigan, ang Diyos ang may likha na may dakilang layunin. Ano ang plano? Oo nga, nilikha po tayo para kay God, para sa Panginoon. Pero anong layunin? Anong gagawin natin para sa Diyos? Ang sabi ng Isaiah, chapter 43, verse 7, nakikita po natin dito, sa aklat po ni Isaiah, ano ba yung layunin? Bakit tayo nandito? Bakit ka nilikha ng Diyos? Isaiah 43, verse 7. Okay. Ito po ang sinasabi. Sila ang aking bayan at aking silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Sabihin nyo karangalan. Nilikha pala tayo ng Diyos para luwalhati sa karangalan ng Panginoon. Yun po yung maganda. No? Hindi po ang mga hayop, hindi po ang mga anghel, ang maari, kumbaga yung may planong para sa karangalan ng Diyos. Ang pinaka-karangalan ng Diyos sa lahat ng nilikha niya ay ang tao, ikaw at ako. Amen? Kaya dapat kung ang Diyos, kung tayo po ay nabubuhay para parangalan ng Diyos, anong ibig sabihin nun? Dapat po ang ginagawa natin, ang mga bagay na dinidesisyon po natin ay mga bagay na nagbibigay karangalan sa Diyos. Yung iba hindi karangalan eh. Diba? Nabubuhay sila para lang sa sarili nila. Basta mahalaga, maging masaya ako. Yung tinatawag natin sa English na selfish person. No? Makasarili. Ang taong makasarili, hindi ho po totoong magiging maligaya yan. Bakit po? Isang taong makasarili, wala yan pakialam kung iba'y masaktan. Wala yan pakialam sa ibang, mahalaga lumigaya siya, makasarili, no? Pero alam po ninyo, hindi po totoong niligaya yan. Dahil isang araw ay yung mga nakukuha niya sa pagiging makasarili niya, yun po ay pansamantala. Ang tunay pong kaligayahan ng tao, walang iba kundi ang mapaligaya ang Diyos. Mapasaya ang Diyos sa ginagawa po natin. Bakit? Dahil pag ang Diyos ay naligayahan sa buhay mo, pag ang Diyos ay natuwa sa buhay mo, hindi po papayag ang Diyos na hindi ka magiging masaya at maligaya. Amen? So, para maging masaya ka, gawin natin mga bagay na makapagpapasaya sa Diyos. Wala pong pinag-iba yan sa isang magulang. Ang magulang na natutuwa at napapasaya ng anak, ay nako, yung anak hindi pa humihingi, binibigay na ng anak yung makapagpapasaya sa kanya. Nasubukan niyo na bang magregalo sa anak niyo, hindi naman hinihingi? Yung natuwa kayo dahil maganda ang ginagawa ng anak niyo? Di ba? So, pag hindi maganda ang ginagawa ng anak, talaga naman masuwayin, hindi nagbibigay ng karangalan sa magulang, ano po, no, humingi man yan ng humingi, minsan ay hindi mo muna binibigay. Dinidelay mo muna yung mga bagay na hinihingi niya, no? Sa init mo, no? Pero pag ang magulang ay natuwa
dahil ang anak ay gumawa ng mabuti at maayos, kaibigan, yung anak hindi pa humihingi, inaabot mo na ang mga bagay na kailangan niya. Ganon din sa Diyos. Pag natuwa sa iyo ang Diyos sa ginagawa mo, kaibigan, tandaan mo ito. Yung mga bagay na hinihingi mo, higit pa dyan ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya dapat nagbibigay karangalan. Dahil yun ang po ang layunin. Bakit ka nandito? Para ang Diyos ay maparangalan. At siyempre, pag tayo po'y nagmumura, hindi tayo nagbibigay karangalan sa Diyos. Tama? Pag tayo po'y nagpipagchismisan, hindi tayo nagbibigay karangalan sa Diyos. Paano pa? Pag tayo po ay gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, tayo po ay hindi nakapagpapasaya sa Diyos at hindi nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos. So dapat tayo ay magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Bakit? Ito po ang purpose bakit ka nandito, para sa kaligayahan ng Panginoon. Pero ang tanong, paano tayo magbibigay karangalan sa Diyos? Anong gagawin po natin? Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, ganito po ang ating pong mababasa, Ephesians chapter 2 verse 10, mga kapatid, ay ang sabi po, tayo'y kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ito pala, ito ang sikreto. Pag ikaw ay namubuhay sa mga bagay na mabuti, napaparangalan po natin ng Diyos. At ito pong plano ng Diyos na ito, sabi roon, itinalaga na sa atin ng Diyos noon pa mang una. Sabihin niyo salitang noon pa mang una. Pag sinabing noon pa mang una, hindi ka pa ipinapanganak, wala pang nanay at tatay mo, wala pang lulu at lula mo, nakaplano ka na sa Diyos na isang araw, lilikhain ka ng Diyos, at sa pagkalikha sa iyo ng Diyos, alam ang layunin ng Diyos, bakit ka nandito, bakit ka nilikha, para ang buhay mo ay maiukol sa mga bagay na mabuti. Amen? At tanong ko sa inyo, ano ba yung mga bagay na mabuti? Na magbibigay karangalan at kaluwalhatian sa Diyos. Ano po ba yun? Isa-isahin po natin. Magbigay po kayo ng mabubuting gawain o mabubuting bagay na pili po natin masabi ng Diyos ay maaring matuwa. Ano? Ha? Magalang. Magalang. Okay, ano pa? Marunong makisama sa kapwa. Marunong makisama. Ano pa? Pananalangin. Kasama yan, di ba? Pagpapakumbaba, pagdalo sa pagtitipon sa mga ganito. Ang kaibigan, alam po ba ninyo? Yung pagdalo nyo sa ganito ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Bakit? Kasi ang pinupuntahan nyo rito, hindi naman talaga kami, kundi yung salita ni Kristo. Na pag tinanggap mo ang salita ni Kristo, ang tinanggap mo ay si Kristo. Amen? Pag pinaniwalaan mo ang salita ni Kristo, ang pinaniwalaan mo ay si Kristo. Aba, siyempre, matutuwa ang Diyos. Amen? Medyo, baka na siya na init. Sige, pwede mo kung gusto mo i-ano. Pwede mo i-labas-labas. Okay lang yan. Tignan natin yan. Bata yan, kaya unawain natin. Yan, naiinit siya. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, dito lamang po ang focus. No? Kasi para maintindihan po natin, ang Diyos ay mayroon po siyang layunin. Bakit tayo nandito? Ano nga po bang layunin? Para siya maparangalan. Okay? Para luwalhatiin po natin ang Diyos. Sa paanong paraan? Sa paggawa ng mabubuting bagay. Okay? Sa pagsunod sa kanyang kalooban. Sabi ng mga ngaral, chapter 12, verse 13, ay ganito po ang atin pong mababasa. Mga ngaral, chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito raw ang ating buong katungkulan. Ano yon? Sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? So, kayo ba'y nangangarap na masunod ang Diyos sa inyong buhay? O, lahat naman ng tao nangangarap sumunod sa Diyos. Lahat ng tao nangangarap maglingkod. Nangangarap na gumawa ng mga bagay na mabuti. Kaya lang, problema ito. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Di ba? Nangumpisal, paglabas, ganun pa rin. Nagsimba, paglabas, ganun pa rin. Di ba? Maraming taong gusto magbago at sumunod sa Diyos.
Pero ang problema, nahihirapan silang sumunod sa kalooban ng Diyos. Nahihirapan sila naggawin ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Okay, gusto nyo malaman ang sikreto para tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos? Para tayo ay makasunod ayon sa pagkaplano ng Diyos sa atin? Kasi tandaan nyo po ito mga kapatid. Pag tayo po ay nabubuhay sa mundong ito na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos ang ating pong ginagawa, wala pong silbi ang buhay. Kahit marami kang pera, kahit marami kang kaibigan, kahit marami magandang trabaho mo, pag ang buhay mo ay hindi namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, useless lang ang buhay na yan. Kasi dapat ang buhay ay naka-align doon sa gusto ng mangyari ng Panginoon. Walang pinag-iba yan sa gitarang ito. Ang gitara na ito, bakit nilikha? Anong purpose nito? Magbigay ng tunog, magbigay ng musika. Amen? Kung hindi nagamit, binili ko ang mahal-mahal, ang ganda ng tunog, pero hindi naman nagagamit, may pakinabang ba? Wala. Tapos ginamit ko nga, mali naman ang para ng panggamit ko, pinaghampasan ko sa kaaway ko. May silbi ba? Wala. Walang kabuluhan, kahit maganda ang tunog, kahit mahal. Ganon din mga kapatid. Kahit ang buhay natin ay marami tayong pera, marami tayong kaibigan, marami po tayong bahay, marami tayong sasakyan, pag hindi po tayo namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, useless lang ang buhay. Walang kabuluhan ang buhay. At kung minsan po, dahil hindi po nagagamit natin sa tama, hindi natin nagagamit sa kalooban ng Diyos, ano po madalas nangyayari? Nasisira po ang buhay. Nagiging miserable ang buhay. No, ang kasalanan po ay nagdudulot ng pagiging miserable sa buhay ng tao. Pero tandaan niyo po ito, nasira man ang buhay ng tao dahil mali ang pagkagamit ng tao sa kanyang buhay. Nasira man ang kanyang buhay. Pag lumapit ka sa Diyos, kaya ng Diyos ayusin ang buhay mo. Kaya ng Diyos ayusin ang miserableng buhay ng tao. Bakit? Siyang gumawa. Amen? Siyang gumawa eh. Siyempre, kung sino ang gumawa, siya rin ang pwede mag-ayos at gumawa ng paraan para muling maging bago ayon sa kanyang gustong mangyari. Amen? Gitarang ito, ginamit ko sa mali. Hinampas ko sa tao na biak. Kanino ko ipapagawa? Sa manggagawa. Pag hindi nagawa ng manggagawa, doon na talagang gumawa ng gitara. Ibabalik ko sa kanya, kahit anong sira, kayang ayusin. Bakit? Siyang may gawa, siya rin makagagawa. Amen? So, ganun din. Nasira man ang buhay natin dahil sa mga kasalanan ginagawa natin, nagnapalayo man tayo sa Diyos, pag lumapit po tayo sa Diyos, may kakayanan ang Diyos na baguhin ang buhay mo dahil walang imposible sa Diyos. Kagaya ko. Dati po akong, alam niyo na, hindi niyo alam, marami akong pinagdaanan sa buhay, miserable ang buhay ko. Akala ko hindi magbabago, hindi ako nabago ng palo ng nanay ko, hindi ako nabago ng kaibigan ko. Muntik-muntik na akong napahamak at masawi dahil ako ay nagrebelde. Mga kapatid, napahamak ang nanay ko dahil sa akin, namatay ang nanay ko dahil sa sama ng loob sa akin. Hindi ako nabago eh. Pero mga kaibigan, nung lumapit ako sa Diyos, yung masamang ugali ko nabago. Mga kapatid, sa awa ng Diyos. Kaya kung kayo po ay gusto nyo pong maranasan isang tunay na pagbabago ng buhay, isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos, wala pong pinakamainam na gawin kundi ang lumapit tayo sa Panginoon. Amen po ba? So, paano po tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos? Number 1, alamin po natin ang kanyang kalooban. Alamin, magbasa po tayo at makinig. Kung wala kang Biblia, dumalo ka sa ganitong pagtitipon. Bakit? Dahil po ang kalooban ng Diyos, kompleto na isulat po sa salita ng Diyos. Lahat ng plano ng Diyos sa tao na isulat dito. Ang problema, maraming taong gustong sumunod sa Diyos, hindi naman nagbabasa ng Biblia, at walang panahon makinig sa salita ng Diyos, anong susundin nila? Paano nila masusunod na isang bagay na hindi nila alam? Parang ganito yan. Inutusan mo ang anak mo. Boy, bumili ka sa tindahan, hindi mo patapos sinasabi mo, biglang umalis. Yes mama, sumunod nga. Pagdating sa tindahan, babalik ulit sa iyo yan ng walang dala. Magtatanong, ano nga po ba bibiling ko? Bakit? Kasi hindi niya muna pinatapos, hindi niya alam kung anong inuutos. Amen. Marami pong tao gustong sumunod sa Diyos, pero ang problema, dahil sa kakulangan, kawalan ng panahon sa salita ng Diyos, maraming tao hindi alam kung paano sumunod. Kaya alamin po muna natin, magbasa po tayo ng Biblia. Kung wala po tayong Biblia, dumalo po tayo sa mga ganitong pagtitipon.
Dahil dito po itinuturo ano po ang kalooban ng Diyos, ano ang plano ng Diyos, paano ka mapapabuti, paano ka magiging maayos ang buhay mo, at paano ka pagpapalain ng Diyos. Nakasulat lahat yon sa banal na kasulatan. Eh, may problema sa maraming tao. Pagdating sa Biblia, iwas ng iwas sila. Ay, hindi ho, busy pa kami, saka na lang. Tao po, Bible study po. Ay, hindi ho, sarado kami di kandado, blacklist. Ang problema sa tao, inaalok na ang mabuting balita, ang magpapala sa kanila, sinasara nila. Walang panahon, pero pagdating sa barkada, ang daming panahon. Di ba? Walang panahon sa Diyos, pero pagdating sa mga bagay-bagay na hindi maganda, ang daming panahon nila. Di ba? Inaabot ng ilang oras sa television, ilang oras television na abangan mula pakatapos ng balita. Ano ba yon? Ang unang-unang palawat channel to, ano yon? Channel 7. Unang hirit. Pakatapos nun, hanggang hating gabi na yun, mga pilit serena. Ilang oras yon? Pero ito po, alas 12, inaabangan. Eh ito, wala pang isang oras. Wala pang isang oras, marami tao, walang panahon. Pero ang tao, ang daming panahon sa mga bagay-bagay. Pag dumating ang barkada at may dalang agwa di pataranta, naku, kahit abutan na magdamag, walang problema. Taranta agad. Naku, mabilis pa sa alas 4. Tama. Ano lumang buhay mo, ganun siguro tatay, no? Nung una, no? So, ganyan po ang problema. Pero ang tao, ano naman pagdating ng mga kabiguan sa buhay, lalapit din sa Diyos eh. Kaya kahit gaano pong pagmamatigas po ng tao sa Diyos, isang araw luluhod din sila sa Panginoon. Di ba? Ang kapatid ko, walang panahon sa Diyos. Ang lakas-lakas ng kapatid ko, no? Maskulado, ang ganda ng kanyang, ano talaga, parang artista. Tingnan mo naman ebidensya eh. Parang artista eh, no? Artistahin. Alam po ninyo, yung kapatid ko, ang daming babae, ang daming sityo, no? Marami siyang pera kasi ang ganda ng trabaho niya sa Alabang Country Club. Pero sabi ko sa kanya, Brad, bigyan mo naman ng panahon ng Diyos. Sabi niya, may panahon ako dyan, saka na lang. Pag-pray mo na ako na magkaroon ng time. Busy ako, saka na lang, may lakad ako eh. No? Alam niyo, pinanalangin ko, Lord, bigyan mo po ng time. Alam niyo, iba pala si Lord, pag nagbigay ng time, hindi ka makakawala. No? Isang araw, papasok sa trabaho, nakamotor siya. Tinambangan siya ng 3 tao. Inaagaw yung motor niya, hindi niya binibigay, binaril siya. Tinangga niyang bala, butas ang kamay niya, tinamaan siya hanggang dito sa spinal cord. So, patay itong kalahati. Ito lang ang buhay. In other words, lumpo siya ngayon. Ilang taon na, hanggang ngayon lumpo, naka-wheelchair siya. Tapos gusto niya palaging dalawin ko siya at mag-share ako ng salita ng Diyos. Kita nyo? Nung araw, nung panahon na kompleto ang katawan, walang panahon. Busy ako, may lakad ako, saka na lang. Nung malumpo. Nako, hindi niya pwedeng sabihin, Brad, may lakad ako, saka na lang. Hindi na siya makakita. Di ba? Kaya minsan si Lord, ng tao na iwas ng iwas sa kalooban ng Diyos, kaibigan, isang araw luluhod din yan sa Panginoon. Lalapit din yan. Kaya kung minsan, ayaw man ng Diyos, dumating yung mga sitwasyon na ayaw natin mangyari, yung mga problema natin na kinaharap na ayaw natin mangyari, ayaw man ng Diyos dumating sa atin, minsan inaalaw ng Diyos yan. Bakit? Dahil isang araw ang tao po pag wala nang malapitan, nabigo sa kaibigan, nabigo sa barkada, nabigo sa boyfriend, sa girlfriend, nabigo sa bumbay, nabigo kung saan-saan. Pag wala na siyang malapitan, isang araw, isa na lang ang nalapitan niya, ang Diyos. Di ba? Aantayin pa ba natin mabigo tayo bago tayo lumapit sa Diyos? Aantayin ba natin malumpo muna tayo bago tayo tumawag, Lord? Maraming tao kung kailan last 2 minutes, saka lang lalapit sa Diyos. Pero alam mo ninyo, huwag natin antayin yun. Ngayon pa lang kompleto pang ating katawan. Pagdating sa Panginoon, mabilis pa alas 4. Yes, Lord. May ginagawa. Ay, mamaya na yan. Sa Diyos muna ako. Kahit anong mangyari, hindi kayo pagpapalit ang Diyos. Oo, may pera ako dyan, pero hindi. Si Lord ang uunahin ko. Dahil nasa kanyang pagpapala ang pera, mawawala ang Diyos, hindi mawawala. Pag inuna mo ang Panginoon, pag inuna mo ang Diyos, ito yung pangako ng Diyos. Gusto niyo malaman ang pangako ng Diyos? Okay, tingnan niyo ang ganda nito. Mateo chapter 6, verse 33. Ang ganda ng pangako ng Diyos. Mateo 6:33. Basahin ko po sa inyo at napakaganda po nito. Gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Ito yung sikreto. Mateo 6:33. Basa.
Ngunit, Lakasan mo. Ngunit, ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. kalooban. At At ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan. lahat ng pagkakaloob niyang alin, ang kailangan mo lang ba? Hindi, lahat. Pag sinabing lahat, hindi lang yung pera mo, hindi lamang yung kalusugan mo, lahat ng kailangan mo, ang sabi ron, ibibigay, ipagkakaloob ko sa iyo. Anong kondisyon? Unahin mo lamang siya. Anong ibig sabihin ng unahin? Ito yon, may ginagawa ka ng barkada mo. Ang ginagawa ka, dumating yung taga-akay. Ay, Bible study. Ay, sabi pala ng unahin ka, ay, pasensya na kayo, unahin ko ang Panginoon. Yun yung ibig sabihin nun, na iiwanan mo ang lahat alang-alang sa Diyos. Pag inuna mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo, ang pangako ng Diyos, lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Amen? Ano kailangan mo sa oras na ito? Kagalingan, unahin mo ang Diyos. Amen? Anong kailangan mo? Boyfriend? Hindi. Unahin mo ang Diyos. Ano kailangan po natin? Lahat po ba tayo may kailangan sa Diyos? O mayroon. Anong sikreto? Paano natin matatamo yung katugunan sa lahat ng ating pangangailangan? Unahin ang Diyos. Unahin ang Diyos. Sabi mo, pakatabi mo, unahin mo kasi ang Diyos. Amen? Unahin mo ang kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, ang Diyos hindi po siya sinungaling. Pag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Ito po ay salita ng Diyos. Amen? Ibinabasa po ito tuwing Sunday. Sino man mga leader ng simbahan, pare, pastor, binabasa po ito dahil naniniwala sila at naniniwala tayo. Ito'y salita ng Diyos. Pag ang salita ng Diyos sinabi at pinanghawakan mo, may mangyayari sapagkat ang Diyos hindi po sinungaling. Eh sabi ng Diyos, unahin daw, ibibigay ang lahat ng pangailangan. Pastor, bakit ganon? Inuna ko naman si Lord, pero bakit hindi niya binigay yung gusto ko? Bakit ganon? Ha? Tandaan niyo po ito, mayroon kasing humihingi sa Diyos, gusto lang niya, pero hindi naman niya kailangan. Iba yung gusto sa talagang kailangan. Tanong, talaga bang kailangan ng Diyos ng kailangan mo ba talaga ng 5 cellphone o gusto mo lang? Gusto mo lang. Kailangan mo ba talaga ng dala-dalawang boyfriend, asawa o gusto mo lang? Di ba? O pag gusto mo lang at hindi mo naman talaga kailangan, ay huwag mong hingin sa Lord. Kung ano lang kailangan mo, kahit ano pa yan, basta kailangan mo, alam ng Diyos kailangan mo at inuna mo siya, tandaan mo ito, hindi ka bibiguin ng Diyos. Dahil pangako niya to. Pag nagsalita sa iyo tao lang, magduda ka na. Sinungaling ang tao. Pero ang binasak po natin, salita ni Kristo. Kahit kailan, hindi po nakitaan ang pagsisinungaling si Kristo. Amen? Nangyayari. Nangyayari. Kaya ang kalooban ng Diyos, hanapin natin, unahin natin. Kalooban ng Diyos, maparangalan natin siya. Kalooban ng Diyos, mamuhay tayo ayon sa kanyang karangal at kaluwalhatian. Anong gagawin natin sa bawat araw, sa pagising pa lamang natin sa umaga, mga bagay na gagawin niya, tiyakin po natin, maluluwalhati natin ng Diyos. Amen. Amen? Hindi po natin maluluwalhati si God kapag ipag-chismisan. Alam mo, sister, yung umari ko, nako, talaga, alam mo lang. Hindi maluluwalhati ang Diyos dyan. Kaya pag alam mo, hindi maluluwalhati ang Diyos, tigilan mo na yan. Walang mangyayari maganda. Tama? Maluluwalhati ba ang Diyos sa... Lagi kayo nagsiswimming? Ha? Ayoko nang banggitin. Bato-bato sa langit ang tamaan. Ha? Kaibigan, kapatid, ibig ko sabihin, sa paghahanap ng kalooban ng Diyos, number 1, kailangan po natin ay hanapin ang kanyang salita. Dahil dito po nakasulat ang kanyang kalooban. Lagi po natin nasahin ito. Kaibigan, gaano man natin ka-busy, alam po ninyo, hindi po totoo na busy tayo kaya wala tayong panahon. Hindi po totoo yan. Dahil meron pong kasabihan, kung gugustuhin, magagawa. Maraming paraan. Kung ayaw, ang daming dahilan. Tama? Kung gusto, kahit kung gugustuhin, may paraan eh. May paraan nga sa barkada eh. Teka lang. Magagawa ko ng paraan. Kahit walang pera yan. Teka lang ganap ako paraan ha. Talaga naman, lahat gagawin. Tama? Masunod lang yung gusto. Kung gugustuhin, may paraan. Amen. Pero kung ayaw, daming dahil, magbabantay ako ng bata. Magbabantay ako ng bahay. Saka na lang.
Ang problema ito, hindi na inabutan ng saka na lang. Nasa kanan. Hindi na inabutan ng saka. Bakit? Kasi ang buhay ng tao, hawak ng Diyos anytime, pwedeng kunin ng Panginoon yan. Naalala ko po yung naalala ko itong namatay ngayon. Opo, naalala ko ito. Alam nyo ba yung namatay dito? Yung ngayon lang nakaburol dyan? Ngayon lang dyan. Si Beck. Ang huli kong nakita sa kanya, nagkita kaming dalawa doon sa kanto, papunta sa bahay nila. Sabi ko, Tay, kailan po ba tayo pwede ay, bro, gusto ko sana, kailang busy ako ngayon eh. Saka na lang ha, pag medyo sabi ko, okay lang tayo, sa ibang araw na lang. Hindi ko alam, yun na palang huli namin pagkikita. Nabalitaan ko na lang, nakaburol na. Sayang, sabi ko, pagkakataon na ni tatay na, huling na pala niya. Sabi ko, sana nakalapit ka sa Panginoon, nakahingi ng tawad. Kaya ang mga bagay na mabuti kagaya nito mga kapatid, hindi po natin dapat pinagpapaliban to. Huwag mo nating sabihin saka na lang, sa ibang araw na lang. Bakit? Hindi mo alam kung aabutan ka pa ng saka. Amen? Ang pinakamatalinong tao, ngayon mismo, gumagawa siya ng decision, Lord, sa iyong buhay ko. Ano man ang mangyari, pag sinabi mo, susundin ko. Amen po ba? Gawa natin ang paraan. Alam po ninyo kung bakit gusto ng Diyos sumunod tayo sa Kanya? Kung bakit gusto ng Diyos parangalan natin siya? Hindi po dahil insecure ang Panginoon. Hindi po. Kasi sambahin mo man siya sa hindi, sumunod ka man sa hindi, parangalan mo man ang Diyos sa hindi po kawalan sa Diyos. Bakit? Kumpleto siya. Diyos siya nasa Kanyang lahat ng bagay. Bakit nga gusto na ikaw ay magbuhay sa karangalan ng Diyos? Kasi kapakinabangan po natin to. Gusto ng Diyos maging maayos ang buhay natin. Gusto ng Diyos maging mabuti ang buhay natin dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay napapabuti ang buhay. Ang pagsuway sa kalooban ng Diyos, napapahamak ang buhay. Tandaan niyo ito mga kapatid. Marami pong ginagawa ang tao para swertehin ang buhay. Marami pang paswerte, bilog-bilog, ano-ano pa. Malapit na ang bagong taon. Nako, dami naman naglabas sa mga pampaswerte. Alam nyo, kahit tambakan kayo ng mga pampaswerte na yan, at ang buhay nyo ay hindi lumakad sa kalooban ng Diyos, hahabulin kayo ng sumpa at mga salot. Bakit? Nakahula yun Deuteronomy Exodus chapter 20, verse 4 hanggang sumusunod. Ano pang sabi ron? Lahat ng aayaw sa akin ay susumpain hanggang sa ika-4 na saring lahi. Amen? Pero lahat ng magmamahal sa akin, lahat ng mag-iibig sa akin, ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapo-apuhan. Grabe, no? Ibig sabihin ng kaapo-apuhan, kahit wala ka na. Kahit yung anak mo, wala na. Yung mga apo mo, yung mga anak mo sa tuhod, sa talampakan, sa kuko, at kung ano-ano pa. Kaibigan, wala ka na. Hinahabol pa ng pagpapala ng Panginoon. Pangako kasi ng Diyos. Amen? Kaya kahit di pang paswerte po tayong binili dyan, mga bilog-bilog, pag hindi tayo namuhay sa kalooban ng Diyos, kaibigan, ang sumpa ay malapit po sa atin. Pero kahit wala kang bilog-bilog na dyan, pag namuhay ka sa kalooban ng Diyos, hahabulin ka ng mga pagpapala. Amen? Gusto nyo bang magpalain ng Panginoon? Amen. Anong sekreto? Maghanap buhay ka, masipag ka. Anong sekreto? Hindi, ng kalooban Yes, ng first, kingdom of God. Yun po. Yun lang ang sekreto. Unahin mo lang siya. Salita ng Wala nang ibang usapan. basta Unahin mo lang siya. May ginagawa ka, kaloob kung para sa Lord. Walang oras, walang buhay, walang panahon na nasasayang basta't para sa Panginoon. Bakit? Taga-ari tayo ng Diyos Anong pwede natin ipagkait kay God? Lord, teka lang may ginagawa. Ano pwede natin ipagkait? Ipag-aari tayo ng Diyos. Lahat ng mayroon tayo, galing sa Diyos yan. O meron kayong alam na galing sa inyo na hindi galing sa Diyos? Meron po pa kayong alam? Wala. Isa lang, kasalanan. Pero lahat ng ini-enjoy natin, pagkain, hininga, buhay, lahat yan galing sa Diyos. Alin ba naman yun? Isang oras lang, ibibigay mo sa Panginoon, ipagkakait pa natin. Diba? Siyang may-ari sa atin dapat siyang masunod. Amen? Kaya dapat mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos, para sa Diyos. Yes, Lord. Amen? Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama naming banal, kami ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Muli ay binigyan mo kami ng salita mo na aming pong mapanghahawakan. Salamat, Panginoon, dahil nagpaalala ka sa amin, nalaman namin, walang ibang pinakamainam na buhay, kundi ang buhay na para sa iyo. Kami nilikha mo para luwalhatiin ka. Diyos, patawarin mo kami kung maraming panahon kami nakalimit sa iyo. Sa
patawarin po kami sa mga panahon na kailangan kami at marami kami mga dahilan para hindi po makadalo at hindi po makalapit po sa iyo. Ngunit sa oras na ito, Panginoon, ay minahal mo kami, binaranap mo sa amin ang pagpapalat biyaya mo sa kabila na kami ay nakalimot sa iyo. Tunay nga po na ikaw ay Diyos na mabuti. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, lumalapit kami, nagpapakumbaba, humingi kami ng tawad sa mga kasalanan aming nagawa. At tulungan mo kami na makasunod sa iyong kalooban. Dahil ikaw ang may-ari sa amin, ikaw ang masusunod sa Panginoon. Salamat po, ingatan niyo po ang lahat na nandito ngayon. Pagpalain niyo po sila, dumanang hanggang pangangailangan, ang pangako mo, O Diyos, unahin ka lamang nila ay hindi mo ipagkakait ang mga biyaya, ang mga pagpapala, at mga bagay na kailangan nila. Ikaw naman nakakaalam ng pinakamainam sa aming Lord. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming panahon, ang aming oras, dahil ikaw ang nakakaalam ng mabuti. Salamat po, O Diyos, luluwalatihan ka namin sa ngalan ng Jesus. Amen. Kung gusto niyo magtanong, pwede po kayo magtanong.